Wow. Parang ang sarap-sarap nga nito ah. Oo, nak. Si Oka ang halos lahat na nagluto niyan para sa'yo. Talaga ba? Oo naman. Asawa ko. At ito, tikman mo to. Si tatay ang namitas nito. Sarap. Sarap, di ba? Sarap nga. Sikreto sa sariwa at masarap na gulay ay nasa pag-aalaga. At kinakausap ko pa yung mga yan. Talaga ho? At alam kong mapupunta sa mabuting kamay ang lupain ko. Kapag kayo na ang mag-aalaga nito. Kapag wala na ako. Tatay naman eh. Baka nakakalimutan nyo na malaki rin ang parte namin sa mga lupain niya. Kung hindi pa namin nabalitaan sa mga tricycle driver na dumating na ang paboritong anak ng tatay, hindi pa namin malalaman na umuwi ka, Oka. Totoong nag-asawa ka naman. Duda pa kami ni Ate Glenda noon, nagawa-gawa mo lang ang kwentong yun, Oka. Ba't hindi na lang kayo kumain, Melchor at Glenda? Ano ba ang pakay nyo rito? Tay, kakarating lang namin. Gusto mo na ba kami paalisin? Isa pa, busog ako. Pa rin, ho. Ano? Sawa na kayo sa isda. Di balita nga, patatayo nyo ng apartment yung palayan ng tatay nyo eh. Hindi naman nabalitaan yan, Bobet. May nakausap na kayo na architect at engineer. Kalokohan yan. Buhay pa ako, pinagpaplanuhan nyo na ang mga ari-arian ko. Pag sa amin kayo nakakarinig ng balita, minamasama ninyo. Bakit itong buso ninyo? Kaya lang naman umuwi yan dito para ikubra yung pamana niya, di ba? Ate Glenda, kaya po ako umuwi dito dahil namimiss ko si tatay. At saka wala akong alam dyan sa ari-arian na pinagsasasabi ninyo. Sus, kaya mo nga sinama yung asawa mo eh. Para lalo mo makuha ang amor ni tatay. Ano, Pretty? Pretty ang pangalan mo, tama ba? Kuya, huwag naman ganyan. Walang kinalaman si Pretty dito eh. Ay, excuse me lang ho Kuya Melchor at saka Ate Glenda. Pumunta ho kami dito ni Oka para po dalawin ng tatay niyo. Hindi po para sa kung saan. Hindi po namin alam yung mga pinagsasabi niyo eh. At saka para makalanghap po kami ng sariwang hangin. Kasi sa Maynila ho kasi puro polusyon na. Hindi ko ho alam na nakarating po pala yung polusyon dito at ang mga basura sa probinsya niyo. Buisit na babae ito Baka nakakalimutan mo, ha? Hindi mo to teritoryo. Sampit ka lang dito. Ate! Huwag na kayong ganyan kay Pretty. Hindi naman siya yung nauna eh. Kayo nauna eh. Aling Glenda, Mang Melchor. Alam nyo naman may sakit ng tatay ninyo. Bakit kayo magpapasama pa ng loob? Paano kasi itong anak sa labas na to? At saka itong babaeng taratita na to? Ate, hindi ako anak sa labas. Kasal si nanay kay tatay. Paano nga nilandi ng nanay mo si tatay? Pagkamatay pa lang ng nanay namin ni Melchor. Oka, oportunista ang nanay mo. Kaya hindi na ako magtataka na oportunista ka na rin. Hindi! Hindi nyo na nirespeto ang pagkain! Punta ba kayong dalawa rito para manggulo? Tay, may nasabi ba kami ni Ate Glenda na masama? Bakit kinakampihan niyo si Oka? Alam niyo, sa aming magkakapatid, siya lang ang walang narating! Oo nga! Kayong dalawa, maginawa ang inyong buhay. Kaya siya umalis dito sa atin. Gawa ng mga ugali ninyo. Pero si Oka, siya lang ang nagpapasaya sa akin. Siya ang hindi nakakalimot. Punta lang kayo dito para kulitin ako sa inyong mga mara. Kung wala na kayong magandang sasabihin, makakalis na kayo ulit.
Pretty, pasensya ka na. Nalaman mo tuloy kung paano ko tratuhin ng mga kapatid ko eh. Ba't ikaw humihingi ng sorry? Dapat na sila yung gumawa nun. Sanay na ako sa kanila. Bata pa lang kami, hindi ko na ramdaman na tinuring nila akong kapatid. Lalo na ngayon, isang hamak lang ako na driver. Hindi katulad nila, ang dami nilang mga business. Ano naman? Alam mo, Oka, pare-pares lang naman tayong hangarap sa Diyos. Aba, hindi naman paramihan ng naipon ng pera doon, ah. Paramihan ng mga nagawang mabuti sa kapwa. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi kasama kita dito ngayon. At least, hindi ako magmukhang kawawa sa harap nila. Kabawala yun. Ano ka dito? Sigurado ako may tinatago yung dalawa na yan. Anong ibig mo sabihin, ate? Hindi ko pa masigurado. Iba yung pinapakita nila sa totoo. Hindi kaya dahil sa papartihing mana ni tatay sa atin. Kung bakit kasi makikihati pa yan si Oka. Akala ko naman, matagal na niyang hindi parte ng pamilya natin. Narinig mo naman si tatay, di ba? Si Oka pa rin yung pinapaboran niya. Kaya kailangan natin mag-ingat. Magpakitang tao. Ako mismo ang magbubunyag sa tunay na kulay ng dalawa na yan. Anong balak mo, ate? Yang babae, si Pretty. Mukhang dyan ako makakakuha ng paraan para may iba ang pagtingin sa kanila ni tatay. Ay, Uy, magsisiga ka dito, Kuya Bobet. Sige, sa iba na lang ako magsasampay, ha? ay hindi. Bawal lang magsiga dito sa atin. Iniipon ko lang to para hindi nakakalat. Ah, talaga. Ganon din sa Maynila, bawal magsiga ng mga basura. So, pwede na ako magsampay. Pwede na. Bobet, ako na dyan. Baka sabihin ni tatay, wala akong pakialam sa ari-arian niya. Ay! Teka lang muna. Ate, kala ko bawal magsiga dito. Bakit sinunog mo naman? Bakit kasi magsasampay ka? Oo. Ay nako, ako pa ba ang mag-a-adjust sa ari-arian namin? Ay, hindi naman ho sa ganun. Nagtanong ko kasi ako kay Kuya Bobe. Sabi niya bawal ho magsunog dito. Kaya dito ako nagsampay. Sana kung nalaman ko na magsisiga pala kayo, di sana sa iba na lang pala ako. Hindi ako para magpaalam sa'yo. Unang-una, hindi welcome dito si Oka. Lalong-lalo na ikaw, wala kang bilang sa pamilyang ito. Hindi ko ho alam kung anong problema niyo kay Oka. Lalo sa akin. O sige, para hindi na lang pahabain tong storyang to. Sige, aalis na lang ho ako, Ate Glenda. Alam mo, dapat tuluyan na kayong umuwi ni Oka. Talaga? Walang yaka! Ano? Aray ko, ah! Aray ko! Lord, sinabi ko, iiwanan ko sa Maynila ang pagiging basagulera ko. Pero hanggang dito ba naman sa probinsya may demonyo kagaya mo? Hindi ka talaga titigil, ha? Hindi ka titigil. Ano? Hindi ka titigil. Ano? Ha? Hindi ka titigil! Sobra ko. Yes, aray ko! Kanina ka pang matanda. Ito sa'yo! Matanda? Anong matanda? Wala kang galang! Walang yaka! Wala talaga akong galang, lalo sa bastos ka kagaya mo, ha? Talaga ba, ha? Ang pagkaka!
alam ko, kayo ang hindi welcome dito ng kapatid mong mapapobre. Ha? Pinapasama niyo yung loob ng tatay niyo. Alam niyo na may sakit. Eh, tinitira niyo pa rin na tinitira. Ayop na, hindi mo alam kung ano kaya kong gawin sa'yo! Hoy! Hoy! Makinig ka sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo! Ha? Ang dami ng bumangga sa akin! Sarili kong asawa, pinakulong ko eh! Tanga! Ano sabi mo? Yung asawa mo, pinakulong mo? Ha? Ano? Ay! Pinakulong mo ang asawa mo? Anong asawa? Anong asawa? Anong asawa? Bingi ka? Bingi ka? Ang sinabi ko, nakakasawa na yung mga ganyang ugali ng tao. Dapat sa inyo, pinapakulong. Bingi! Narinig ko yun! Sinabi mo, pinakulong mo ang asawa mo! Bingi ka! Ha? Ikaw yung bingi. Ito nga, bakit sinabi? Ayop ka! Dapat sa'yo, ganyan! Tanda, kanina ka talaga. Bubugbugin ka. Ate! Ate! Ayan! Ayan! Tama na, Glenda. Yan! Yung anak niyo ko, yung sawayin niyo, inaano ako, hindi ko namang... Ikaw una na naman, di ba? Hoy, ikaw yun! Bingi ka pa? Bingi yun! Bingi yung anong niya, ang kati-at. Pasok mo na sa loob ang asawa mo. Ano, Tay? Sila na naman ang kakampihan nyo? Oo nga, Tay! Tay, anak mo rin ako! Ayaw mo makinig sa akin! Ayaw mo makinig yung dalawa na yan! Mabait lang yan pag nakaharap kayo, pero pag nakatalikod kayo, lumalabas sa tunay na kulay nila! Mga demonyo yan! Ay, sinungaling ka! Ay! Tay! 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 Tatay, okay ka lang ba? Gusto mo, dalhin kita sa ospital. Oo, para makasigurado tayo ba, baka mamaya atakihin pa ako kayo. Ay, tanso ka na ako sa ospital. Parang awa niyo na. Mas mapapaaga ang pagkamatay ko. Tay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kaya ko ang sarili ko. Eh kayo, ang tatanda nyo na. Para pa kayong mga bata kong umasta. Ha? Glenda, Melchor. Tay, pasensya ka na. Ito kasing si Pretty eh. Dinala yung kayabangan galing ng Maynila. Ate, sabi ni Pretty, ikaw daw nauna. Tumigil kayo! Ikaw, Pretty, ha? Sampid ka lang dito, kaya manahimik ka na lang. Paano? Palibhasa, asal kalye, asal kanan! Kayo manahimik! Kayo manahimik! Tay! Tay! Alam ko ang ugali nyo. Hindi kayo marunong umamin sa inyong mga kasalanan. Ayaw na ayaw ninyong pinagsasabihan. Mula pa noon, si Oka ang pinapaako ninyo ng mga kasalanan kapag kayo'y may mga katarantaduang nagawa. Tay, ngayon pa ba tayo magsusumbatan? Hindi ka na nasanay, Ate Glenda. Siyempre, si Oka ang paboritong anak. Siya ang kakampihan. Simula nang dumating sa buhay natin yan, nawala na ng amor si Tatay Palito sa ating dalawa. Hindi totoo yan, kuya. Mahal niya tayong lahat. Huwag kang plastic, Oka! Alam ko, ayaw mo sa amin. At ayaw din namin sa'yo. Hindi ka namin matatanggap na kapatid dahil anak ka lang sa labas. Pangit! Pangit! Talagang pinapaaga niyo ang aking pagkamatay. Huwag niyo ako susumbatan kung paano ako nagpakatatay sa inyo. Mga anak ko lamang kayo. May sakit ako at malapit na akong mamatay. Pero huwag niyo namang samantalahin na mahina ako. Melchor, Glenda, alam ko kung bakit mainit ang dugo niyo kay Oka. Dahil ito sa hatian sa lupa. Ayaw niyo siyang kahati. Ha? Di ba tama ako?
Pwes, kung sa tingin nyo may maasahan kayo, nagkakamali kayo, wala kayong matatanggap. Kay Oka ko ibibigay ang lahat ng aking ari-arian. Tay! 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 Melchor! Halika na, wala kayo mapang ka na dito! Tay! Tay, i-relax mo yung sarili mo. Baka kumapano ka na naman eh.